Yo, magandang gabi sa inyo. Meron tayong babasahin nga pala dito na isang Bible. Ang nakalagay dito, ang pinakamahalagang paglalakbay, bagong tipan. Yan. Basahin natin yung nilalaman ng Bible na to. Mateo 1. Ang pagbabasa ng Biblia. Ang title niya, ang pagbabasa ng Biblia. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang libro na dapat mong basahin. Mababasa mo sa mga pahina nito ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa Diyos at kung paano ka mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang Biblia ay libro na punong-puno ng mga kwento tungkol sa Diyos at sa mga tao at sa bansang kanyang pinili. Maraming taon nang nakalipas nang mangyari ang mga kwentong ito, pero marami pa rin tayong mapupulot na aral sa mga ito. Kapag binasa mo ang mga ito, malalaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Higit sa lahat, makikilala mo rin ang anak ng Diyos, si Jesucristo. Siya ang ating tagapagligtas. Bakit kailangan ng tagapagligtas? Nang likhain ng Diyos ang mundo, ito ay magandang kumpleto at naganap. Kaya lang, hindi sinunod nina Adan at Eva ang Diyos at doon nagsimula ang kasalanan at kamatayan. Mula noon, naging bahagi na ng buhay ng tao ang kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan at ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Kailangan natin makalaya sa kasalanan, pero hindi natin ito kayang gawin mag-isa. Kahit gaano man tayo kabuti, pero ito ang magandang balita. Gusto ng Diyos na iligtas ang tao mula sa kasalanan at kamatayan. Sinabi ng Biblia na pinadala ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya bilang isang sanggol. Si Jesus ay ganap na tao. Hindi siya nagkasala at laging sinusunod ang mga utos ng Diyos. Isa siyang dakilang tagapagturo at gumawa ng maraming himala. Tunay ngang siya ang anak ng Diyos, pero pinahirapan siya at pinatay ng mga masasamang tao. Hindi niya alam na kasama iyon sa plano ng Diyos. Ang paghihirap at kamatayan ni Jesus sa krus ang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Pagkatapos nito, muling nabuhay si Jesus, at dahil dito, napatunayan nating meron siyang kapangyarihan laban sa kasalanan at kamatayan. Naghahari siya sa langit at nais niyang makasama tayong lahat doon magpakailanman. Iyan ang tinutukoy ng Biblia na buhay na walang hanggan. Saan ako magsisimula? Nahati sa dalawang bahagi ang Biblia, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang lumang tipan ay maaaring nakakasabik na kwento tulad ng paglikha ng langit at lupa. Kwento rin ng lumang tipan kung anong nangyari bago ipinanganak si Jesus. Niligtas ng Diyos si Noe mula sa baha.
Pinalaya niya si Moises sa pagkaalipin. Iniligtas niya si David sa higante at si Daniel mula sa mga leon. Ang bagong tipan naman ay kwento tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ay ang pagbangon ni Jesus mula sa libingan at pagpunta sa piling ng Diyos sa langit. Sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan ang nagsulat ng mga kwentong tungkol kay Jesus. Tinawag ang aklat nito na Ebanghelyo na ang ibig sabihin ay magandang balita. Sinabi ng Biblia na darating ang panahon na si Jesus ay babalik sa lupa mula sa langit para maging hari ng mga hari. Pero kailangan munang marinig ng lahat ng tao ang Ebanghelyo. Ang hakbang para magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Habang binabasa mo ang Biblia, malalaman mo kung paano makikilala ang pagbabasa ng Biblia, ang Diyos, at kung paano sunod-sunod sa Kanya kapag nananalangin ka. Ang Diyos at kung paano susunod sa Kanya kapag nanalangin ka. Pwede mong makausap ang tagapagligtas mo kagaya ng pakikipag-usap sa isang kaibigan. Sa likod ng Bibliyang ito ay makikita mo ang mga hakbang para magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kasama roon ang ilang bahagi ng Biblia na nagpapatunay na si Jesucristo ang ating tagapagligtas ay lubos nating mapapagkatiwalaan. Pwede mo ring magamit ang mga ito para ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya ang tungkol kay Jesus. Kailangan natin lahat ng tagapagligtas. Ang kwento ng paglikha. Ang ibig sabihin ng salitang Genesis ay ang simula. Genesis ang unang aklat sa Biblia at ito ang simula ng kwento tungkol sa Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang likhain niya ang mundo, ang mga puno, mga hayop at lahat ng tao, pati na ikaw at ako. Pero hindi sinunod ng mga tao ang Diyos. Kasalanan. Ang tawag ng Diyos dito ay nagdudulot ng kamatayan, ang kasalanan. Kaya gumawa ng plano ang Diyos para iligtas ang tao mula sa kasalanan. Kasama ang planong ito ang pagpapadala ng kanyang anak upang maging tagapagligtas natin. Lumikha ang Diyos. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito ay maghiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga.
Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa, at nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga, at nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig, at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Nilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umagang iyon. Ang ikaapat na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at siya'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa babaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy. Bilang pagkain ninyo, ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito ang mangyayari, at ito ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umagang iyon.
At sa ika-anim na araw, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at tinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga. Matapos likhain lahat, ganito ang paglikha sa langit at lupa. Ang halamanan ng Eden. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoon Yahweh, at wala ring nagsasaka, ngunit mayroon ng bukal na tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hininga niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya ron ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang isang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahati sa 4 na sanga. Ang una na kong tawagin ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginto roon at marami ring bedelyo at batong onis. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinatawag namang Gion ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Nilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang aling bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon, mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop na parang at mga ibon sa himpapawid. Dilala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop. Parang hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman
sa tapat na iyon. Ang tadyang na iyon, ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito na ang isang tulad ko, lamang ng aking laman, buto at aking buto. Babae ang itinawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Nagkasala ang mga unang tao. Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinatanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng punong nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang iyon ay makakaunawa kayo. Kayo ay magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang magiging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila'y hubad, kaya kumuha sila ng dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit-tapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natatakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikaw ay gagapang at pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae ay aking pag-aawayin. Binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, papasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ng pinagbabawal kong bunga. Dahil dito sinusumpa ko ang lupa
Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman ng gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pinalayas sardins si Adan at si Eva. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay nilagay ng Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Ang mga anak ni Eva at Adan. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isinilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghahandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinaka mainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Isang araw niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo maaaring bungkalin ang lupa dahil dumalak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag sa lupang ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh.
paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito ay hindi dapat patayin. Iniwanan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan. Sa silangan ng Eden. Kadaigdig, kasaigdig. Napakabigat naman ng parusa. Ang angkan ni Seth. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, bigyan mo ako, Diyos, ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. Ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noong nagsisimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Kasaigdig. Napakabigat naman ng parusa ito, sabi ni Cain ni Yahweh, ngayon pinapalayas mo. Yun, di lang po nagtatapos yung kwento na binasa natin at susunod nating di nagtatapos ang kwento nila sa paglikha ng Panginoon sa ating daigdig at tungkol sa unang tao kay Eva at Adan. Sa susunod nating pahina na babasahin tungkol ito kay Noe at ang baha. Kaya abangan nyo yung susunod na kwento, si Noe at ang baha. Yan po. Thank you po. God bless.